can see it clearly now. There's a reason for this sound. It's Jesus. At the core of who I am is the risen Son of Man. It's Jesus. Yeah. Your light no other, for your love is greater, and you are the center of it all. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
find me now. Where the grace runs deep as your scars. You pulled me from the clay. You set me on the rock. Called me by your name. Made my heart whole again. Lifted up, and my knees know it's all for your glory. My mind's
presensya mo sa mga oras na ito. Lord, we believe may matindi ka pang gagawin sa bawat isang narito, Panginoon. Lord, hindi ka patapos, O God. Lord, patuloy ka naming maranasan, Panginoon, sa araw na ito. Lord, patuloy mong pagpalain ng bawat isang mga anak mo, Panginoon. Lord, we love you and praise you in Jesus' name. And everybody will say, Amen. Amen. Let us all welcome our speaker for today, Pastor Jacqueline Leo. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ako po'y natutuwa dahil linggo na naman ngayon na tayo po'y makakapakinig na naman ng salita ng Panginoon na bubusog sa ating mga espiritu. Amen, amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, I would like to greet our viewers for today. Magandang araw po sa inyong lahat, ang ating mga Living Rock family. Hello po sa inyo, ang ating team bahay. Ayan ang ating mga senyorita at senyorito. Okay na nasa bahay ngayon. Hello po sa inyong lahat. And of course, our team abroad, mga kaibigan natin, kamag-anak natin sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. And of course, ang ating pong mga bisita, wini-welcome po natin silang lahat sa araw na ito. Kung kayo po ay bago lang sa online service natin, please comment down below ng letter N. Ayan, para makikita po natin at talagang makakausap namin kayo ng marugdog, di ba? May share namin sa inyo ang aming mga pagmamahal at ma-welcome namin kayo ng husto. Okay? Keep watching po kasi napakaganda ng mensahe ni Lord sa atin ngayon. God bless you all. Sino po dito gusto ng blessing ni Lord? Can you type amen? Na, di ba? Can you say amen? Okay? So, kung gusto po natin ng blessing ng Panginoon, please do me a favor. Can you tag your friends and share this to your wall para mas maraming maabot, okay, ang salita ni Lord and maraming mabless sa word ni Lord this day. Okay? Pag ginawa mo yan, sigurado i-bless ka ni Lord sa araw na ito. Amen? And if you are so blessed, okay, sa mga maririnig po natin, please react naman po. Okay, react naman tayo. Comment down below again para po may interaction po tayo at para hindi rin po tayo antokin lalo na po ngayong tag-ulan. 'Di ba? Medyo nakakaantok 'yan kaya baka makatulog yung katabi mo, no? Mag-react po tayo. Okay, pero minabati ko no sa isang mga family na shout out sa inyo na nakaset pa ang ating online service sa TV nila at talaga silang nakakonsentrate, nakaupo ng ganyan. No, pagpalain po kayo ng Panginoon kahit hindi na po kayo mag-react dito. Okay? Mag-concentrate lang po kayo, mag-focus lang po kayo sa word ni Lord. Okay, so ako po'y excited na. So, right now po, our text for today is found in Genesis 37, 36, okay, chapter 37, verse 36. And then we will go to chapter 39, verses 1 to 6. Okay, so basahin po natin. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. Yan po yung ating first verse. And then let's go to Genesis 39, 1 to 6. Okay? Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had.
both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care, with Joseph in charge. He did not concern himself with anything except the food he ate. So this time po, manalangin po tayo para mas lalo nating maintindihan ang salita ng Panginoon. Come on, close your eyes right now and let's ask the Holy Spirit to give us wisdom. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, dahil patuloy naming maririnig, Panginoon, ng iyong salita na makakapagbusog sa aming mga espiritu. Lord, gusto lang namin makita ang kalooban mo, Panginoon. Gusto ka lang namin maranasan sa mga oras na to. That's why, Lord, we are asking for your Holy Spirit to be upon us, Panginoon, sa bawat bahay, Panginoon, na kinaroroonan ng mga kapatid kong ito, Panginoon. Dalangin ko na ikaw po ang patuloy na maging kasama namin. Hipuin mo po ang puso namin, Lord God, lalo na po sa aming mga bisita ngayon, Lord God. Lord, touch their hearts, Panginoon. Let them know your love, oh God, your purpose, Panginoon. Bakit mo sila nilagay sa ganitong pagkakataon para maintindihan ng iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, we also pray for a good internet connection, Panginoon. Walang interruption sa pangalan ni Jesus at makapag-focus kami sa salita mo. Lord, ikaw lamang ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Excited na ba kayo? Can you type amen? Diba? Can you say amen? Amen. Hallelujah. So, ang ating pag-uusapan sa araw na ito para sa ating July series, okay? Amazing Grace. Tayo po ay nasa part 3 na ngayon, ano? Last time, about kay Noah, last Sunday. So, ngayon naman about kay Joseph ang ating pag-uusapan. So, ganito po. Ang ating title is this, The Life of Joseph, Grace Wins. Ayan, sino dito nakakapakinig niyan? Usong-uso yan ngayon, Grace Wins. Diba? So, pag-usapan po natin sa unang linggo about this topic, Amazing Grace, ang pagbabago at magandang pagkakataon na kayang ibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? And our second Sunday naman ay kailangan nating maging tapat at matuwid sa paningin ng Panginoon para maging karapat-dapat tayo sa pagtanggap ng grace at blessing ni Lord na ma-share natin sa generation na ito. Okay? Kaya gusto kanyang talagang ayusin ang buhay mo kasi gagamitin kanya pala ng gusto sa generation na ito, sa family mo, sa workplace mo, okay? Sa mga kapitbahay mo. Okay? Kung mapapansin po natin, napakaganda ng message ni Lord for us. Amen po ba? Pagkatapos kang baguhin ng Panginoon, tinuruan tayong maging matuwid at maging banal para magkaroon tayo ng bagong pagkakataon or new beginning. Okay? Na gusto niyang ma-experience natin at ngayon naman ipapakita sa atin ni Lord kung anong resulta ng ating pagsunod. Okay? At pag-asa sa amazing grace ni Lord. Ready na po ba tayo? Amen. Can you type? Ready na po kami. Okay? Para po mas ganahan tayo ngayong umagang ito. So sige po, pag-usapan natin ito para sa ating big idea. Ito lang po ang ating tatandaan sa mensaheng ito. Okay? We need to learn. The great truth about grace is that our God is always with His people to see them through their trials, to accomplish His plans in their lives, and to use them point a lost world to Himself. Okay? Lagi po tayong sasamahan ng Panginoon sa lahat ng gagawin natin. Ano man ang ini-experience natin ngayon, kasama natin ng Panginoon lagi. Amen po, napakasarap pong pakinggan yan. Palakpakan natin si Lord. Amen. Pwede mo bang i-type dyan? Praise the Lord. Okay, so pag-aralan natin ang konting background ng text na ito. So si Joseph po had been sold to some Ishmaelites merchants for less than $100, parang ganun. Okay, his brother sold him for the price of a crippled slave.
No? The Ishmaelites took Joseph to Egypt and put him up for sale in that land. So kung sino man po sa inyo nakakaalam ng kwento ni Joseph, no, sundan po natin ngayong araw na ito. Okay? Parang ganito yon. Try to put yourself in Joseph's shoes for a moment. You are 17 years old. Sino po dito ang young people na may ganyang edad, 17 years old? So ganito po ang edad ni Joseph noon. You are the favored son in the family. Paborito talaga siyang anak, okay, ni Jacob. No, sa 12 sons na ito, siya po ang talagang favored son. Your father had chosen you to be the head of the family, and he had given you beautiful robe. No, binigyan siya. Naalala niyo yung kwento ni Joseph para sa mga kids church natin dyan, ano? Binigyan siya ng napakagandang robe. 'Di ba? Kinukulayan pa yan ng mga bata, eh. Iba-ibang kulay, no? To symbolize this fact, you are on the path to power, influence, and prominence in your family. Kaya naman talagang antindi ng inggit ng mga kuya niya sa kanya. Okay? Kasi silang dalawa ni Benjamin yung bunso. Tapos si Joseph talagang siya pa yung napiling mamuno doon sa family. Sa lahat, mga business siguro nila, sa lahat ng kabuhayan. Kaya nakita natin sa kwento na iinggit talaga yung mga kuya niya sa kanya. Then, in a moment of time, everything is gone. Okay? You are stripped of your coat. You are betrayed by people who should have loved you. You are separated from your father. Ganito nangyari sa kanya eh. You are sold as a slave and carried off into a strange land. No? Sanay ka dito sa probinsya, tapos napunta ka sa city na wala kang kaalam-alam doon. Parang gano'n ang nangyari kay Joseph. Imagine the humility of being examined and sold in a slave auction. Imagine the lies Satan must have told him. Ang dami sigurong sinasabi ni Satanas sa kanya. Ay, kawawa ka naman, hindi ka na mahal ng pamilya mo. Naku, wala kang magandang future sa nangyayari sa'yo ngayon. Parang ganun. No, imagine how Joseph must have felt as the camels crested the last hill and the wonders of ancient Egypt spread out before him on the plains of Giza. The great pyramids would have been standing in Joseph's day. Okay? In fact, they would have been over 1,000 years old when his great-grandfather Abraham visited that land many years before. So Joseph would have seen the Sphinx, the great Egyptian temples, and the opulent palaces of the Pharaoh and his people. It must have been a great culture shock to this young man from the country. Okay? Parang talagang maku-culture shock talaga siya. Kasi sanay siya sa sa parang probinsya. Okay? At ang Egypt po, nung time na yun yung parang maunlad na country, na lugar, na bayan, at talagang marami dong mga opportunity, maraming mga kakaibang bagay na hindi pa na-witness ni Joseph. So, what no one could see in all this trouble surrounding young Joseph's life is stated clearly in Genesis 39, no? Kung gusto niyo talagang baybayin ang kwento ni Joseph, okay? So, mababasa po natin yan sa Genesis 39 too. In that verse, the Bible says, "And the Lord was with Joseph." Yan po ang ating tatandaan sa text na ito. I want us to learn the great truth that our God is always with His people to see them through their trials, to accomplish His plans in their lives, and to use them point a lost world to Himself. Yan, yung ating big idea na yan. Tandaan po natin yan. I want to join Joseph in the early days of his slavery. I want to show you the ways we know the Lord was with him. As we study these truths, please keep in mind that what the Lord did for Joseph, He will also do it for you. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Amen? Let me share with you the ways God blesses this young man. So, meron tayong matututunan ngayong
araw na ito. Let me share to all of you 3 benefits of God's grace to His children. So, 3 benefits, okay, ng God's grace para sa kanyang mga anak. Okay, the first benefit of God's grace is this: protection. Okay, pakitype nga po dyan, protection. Pakisabi po, protection. Okay, so sa Genesis 37:36, sabi dito, Joseph was in the hand of divine providence. Okay, considering all the phase, too many things just happened to fall into place for him. Sa lahat ng nangyari sa kanya, okay, hinulog sa balon, okay, binenta, ginawang slave, okay, lahat ng yon at yung nangyari sa kanya na nagkaroon siya ng madaming pagkakataon, blessing sa Panginoon, daming pag-iingat sa Panginoon, yun lahat ng yun, grace ng Panginoon yun. At talagang ang grace ng Panginoon nagpo-produce ng protection. Okay, consider this, the intervention of Reuben, yung kanyang kuya, in Genesis 37:21, ay balak naman siya talagang isalba, okay, ni Reuben. Yun, kung mababasa natin sa kwento, ayaw niyang mamatay kasi balak ng patayin ng ibang mga kuya, patayin na natin si Joseph. Okay, nakakainis yung Joseph na yan. Pero si Reuben po, medyo mabait-bait, no, gusto siyang iligtas. Kaya gumawa siya ng idea na parang ihulog na lang natin sa balon. No? Pag nahulog yan dyan, makukuha yan ng kung sino man, okay? Pag may-ari na siya ng iba, no, pwede pa siyang mapagkakitaan. So, gano'n na lang. At least, hindi pa natin siya, hindi magagaling sa kamay natin ang pagpatay sa kanya. Diba? And then si Judah naman, yung idea to sell Joseph as a slave. Ayan, sa kanya nang galing yon. So, Genesis 37:26. Yan. So, and then, ito pa, the appearance of the Ishmaelites, ang nangyari sa kanya, sa mga traders, no, the Ishmaelites traders. So, yung bentahan talaga, kasi matindi po ang value ng isang tao para maging slave, para maging pagmamay-ari mo, para talaga siyang gamit. No, malaking bagay. Okay? So, the fact that he was sold to Potiphar, nung time na yon, si Potiphar ay isang head ng police ng Pharaoh, nung time na yon, no, maganda ang kanyang kalagayan, as in mataas siya, no, dominante siya, kaya niyang gawin lahat. Okay, may kapangyarihan siya. So, pag napunta doon ang isang slave, no, kaya-kaya niyang maniobrahin lahat sa buhay ng isang slave na ito. Okay, kaya niyang ipagawa lahat. So, ang buhay ni Joseph dito ay medyo dumidelikado. 'Di ba? Walang kasiguraduhan na maliligtas pa siya, no? Na makabalik pa siya sa kanyang tatay, 'di ba? Pero ang maganda nito, nakita natin hindi siya namatay. Amen. Amen. Nakaplano lahat, hindi namatay si Joseph. Amen? So, sa lahat pong yun, itong mga pinagdaanan ni Joseph, no, nakita po dito ang grace ng Panginoon, ang protection ng Panginoon. God established everything up just like it needed to be, so that Joseph arrived exactly where he needed to be at the exact moment he needed to be there. Okay? Si Joseph ay maaaring naging alipin, okay? But he was saved in the arms of divine providence. Okay? He might have been separated from his earthly father, but his heavenly father went with him and before him into Egypt. Palakpakan natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon. Mga kapatid, ang mga kapatid ni Joseph, ang mga negosyanteng Ishmaelites at si Potiphar ay pawang naglilingkod sa kanilang makasariling interes. Okay, itong mga ito. What they could not see is that they were all innocently accomplishing the purpose of a sovereign God. Diba? So kaya, huwag po tayong masyadong magalit sa mga ganitong tao sa buhay natin. May mga ganito pang tao sa buhay mo?
Kapitbahay mo, hindi maganda ang pakikisama sa'yo. Yung kapatid mo, lagi kang binubuli, lagi kang pinaghuhugas ng pinggan. Di ba? Or sino, sa lahat no, ng mga tao na parang hindi maganda ang binibigay sa atin, no, gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, kalma lang. Di ba? Pakisabi niyan sa katabi mo, kalma lang. No, i-type mo dyan. No, besh, kalma lang. Okay? Ito na lang po ang iisipin natin. God can use lost people to accomplish His purpose. His purposes. Ano? At ang maganda nito, kontrolado lahat ni Lord ang mga pangyayari sa buhay natin. Kaya hindi ka dapat mangamba. Kasi matindi ang grace ng Panginoon, ang protection ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Okay, by God's presence, ito ang pinapakita dito, by God's presence in Genesis 39:2, the Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Okay? From a bitter spirit, there is no hint that Joseph was angry about his difficulties. No, he surrendered even to his hardships. No, nung basa natin, walang reklamo si Joseph dito. Lahat ginagawa niya kahit naghihirap na siya. Okay? Kasi alam niya, kasama niya ang Panginoon eh. Matindi yung faith niya sa Panginoon. Amen? And then, dito pinapakita na by God's providence, no, the dreams that God gave Joseph in Genesis 39:5-11, no, kung gusto niyo malaman ang dreams niya, basahin niyo yung verse na yan. We're not off track. Okay? They were being fulfilled in God's time and in God's way. Sigurado ako na ang mga dreams na iyon ay nagpapanatili kay Joseph sa panahon ng mga madilim na araw ng kanyang pagkakaalipin. Okay? Ano ba ang nararanasan mo ngayon? Medyo makulimlim ba ang buhay? No? Huwag kang mag-alala. God will provide. God will protect you. Okay? You and I have the same protection that Joseph enjoyed. Amen. Nakaka-survive siya every day. At na-enjoy niya yun. Okay? At dito pinapakita pa, we have His presence. No? In Hebrews 13:5, anong sabi dito? I will never fail you. I will never abandon you. Okay? Matthew 28:20, anong sinasabi? Sumunod ka lang sa Panginoon. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Sumunod ka lang. No? Si Lord ang bahala sa iyo. Poprotektahan ka ng Panginoon. Ganon katindi ang grace ng Panginoon sa kanyang mga anak. We have His help to deal with our past, our problems, and our pain. His way, okay, in Ephesians 4:29-32, no, malalaman natin dyan kung paano tayo pinoprotektahan ng Panginoon sa ating mga problema. Okay? We have God's promise that all things work together for good. Ayan, di ba? Lagi natin itong kino-quote, no? All things work together for good. Okay, sa Romans 8:28, yan po ang sinasabi. Sa ating pagsunod sa process na pinagdadaanan sa atin ni Lord at sa ating pagtitiwala sa grasya ng Panginoon, mararanasan natin ang kanyang pambihirang proteksyon sa buhay natin. Amen? Napakatindi ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? Gagawin niya lahat, no, para ma-save ka lang. Wow. Diba? Okay. Pag-usapan naman natin ng second benefits, okay, ng God's grace, ay ganito. Prosperity. Alam ko gusto niyo pag-usapan to. Amen? Sino dito ang handa na? Okay, pwede mo bang i-type dyan? Prosperity! Come on. Okay, Genesis 39:2-3. Ganito ang sinasabi. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. So si Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Okay, nagkaroon siya ng matinding favor.
Okay? When Joseph arrived in Egypt, he no longer had his coat of many colors. Natatandaan niya yung coat na binigay sa kanya na nagsisimbolo ng puro favor sa kanya. 'Di ba? So, ang coat na ibinigay ni Joseph, ni Jacob kay Joseph ay isang simbolo ng kanyang posisyon sa pamilya. Minarkahan siya nito bilang tagapangasiwa. Okay? Minarkahan siya bilang pinuno ng family. Minarkahan siya bilang isang nagmamahala sa lahat ng mga bagay. No? Ang tindi talaga ng favor ng Panginoon kay Joseph. Okay? He may have lost his coat o yung robe niya na colorful, na napakaganda, but his character was very much intact. No? Hindi nagbago si Joseph. He may have worn the humble garments of a slave, but he was still a man of character and integrity. Wow. Hindi nagbago si Joseph, no? Matindi yung pagiging God-fearing ni Joseph. Matindi yung faith na binigay ng Panginoon sa kanya. Okay? So this day po, I would suggest to you that we need to be the same people regardless of where we go. Kahit ano pa ang narating natin ngayon sa buhay natin, dapat tayong magsikap na gawin ang tama sa lahat ng oras. Amen? Take note po, sa lahat ng oras. Okay, dapat very good ka. Dapat nating tukuyin sa ating mga puso na magkaroon tayo ng mabuting pag-uugali at ipakita ang pagiging katulad ni Jesus. Pagiging katulad ni Kristo sa lahat ng oras. Okay? Noong nag-stay na si Joseph sa Egypt, tuloy natin ang kwento, no? Pwedeng ma-adapt pa, ma-adapt niya ang culture ng mga tao roon. Diba ganun? Pagka napupunta ka sa isang lugar, diba minsan na-adapt mo talaga yung culture, yung mga ginagawa ng mga tao sa paligid mo. Tama po ba? Amen? Amen? Okay? So, ganun, ang pagiging polytheistic religion of Egypt, no? Ano ibig sabihin nito? Ang pagkakaroon ng mahigit na 700 gods. Okay? At dahil pagmamay-ari na siya ni Potiphar, pwedeng sabihin ni Potiphar na kung ano ang paniniwala niya ay dapat ganun din sa kanya. Okay? Okay, so parang si Joseph, kung sa experience niya, pwede niya nang gawin ganun eh. Maniniwala na ako, tatawagin ko na lahat ng mga Diyos, isalba ako sa aking kahirapan na ito. Diba? Pero hindi nagbago ang faith ni Joseph. Joseph just stayed the course. So, you see, he may have been purchased by Potiphar, but Joseph belonged to God. He had already made up his mind how things would be in his life. No, napakaganda po ng story ni Joseph. No, isa sa mga paborito natin itong kwento. Dapat tayo din po, let us establish some boundaries for our lives. Ang mga hindi magagandang gawain, okay, ano itong mga ito, hindi ko masasabi lahat. Okay, sa araw na ito, pero for example, yung pag-inom ng alak na sobra-sobra, halos malasing-lasing, no? Yung pag-take ng bawal na gamot, 'di ba? Minsan kaibigan natin or sa pamilya natin, minsan nakaka-experience ng ganyan. Salamat na lang kung walang ganun sa family natin, 'di ba? Yung yung mga talamak talagang sasakit sa tengang marinig, yung mga mura, 'di ba? Yung mga mura na bawat sentence, may kakilala akong ganun eh, 'di ba, no? Bawat sentence may mura, no? Sa umpisa at saka sa huli ng sentence. Matindi, 'di ba? Okay, ano ba? Yung mga hindi magagandang ginagawa ngayon ng mga tao, premarital sex, no, adultery, pornography, gossip, and etc. Lahat ng 'yan. Okay, yung mga alam nyong hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Okay? Then, when a situation arises, we do not have to debate it. We just know what we will and will not do. Hindi mo na kailangang ipagtanggol pa ang sarili mo. Mali ka na nga eh. Okay, pinagtatanggol pa. We have already made up our minds and the issue is settled. Okay, pag sinabing mali, mali yan, baguhin mo ang buhay mo.
Okay? Kaayusan lang ng buhay dapat ang laging nasa isip natin. Kasi nag-glorify natin ang Panginoon sa lahat ng desisyon natin sa buhay pag maayos po ang ating mga ginagawa sa mga kinikilos at mga sinasabi natin. Amen po ba? Amen. Dapat ganon. Dapat ganon tayo katulad ni Joseph. No? Pwedeng ma-adapt niya yung mga character ng mga taong nasa paligid niya. O yung mga beliefs na mga yon. Pero ang maganda nito, nanindigan si Joseph na anak siya ng Diyos. Amen. Amen? So, makikita po natin ang success ng tao ay nagsisimula sa pagsunod mo sa Diyos. Diba? Gusto mo? Pinag-uusapan natin, point number 2 is prosperity. No? Kasaganaan. Okay? Gusto mo maayos ang buhay? Sumunod ka, besh. Yan. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka. Yan, pakitype po dyan, sumunod ka. Okay? Kung matatandaan po natin ang mga pinag-aralan natin last time, di ba? Binigyan ni Lord ng grace or ng favor niya ang mga taong righteous, blameless, perfect in this generation. Di ba? Katulad ni Joseph sa verse na binasa natin sa Genesis 39, 2-3, di ba? Joseph prospered because God blesses him. No? Joseph prospered because God saw in Joseph a man he could trust to do his will. What some would call luck in a person's life may be nothing more than the manifestation of a good, godly character. No, sinasabi natin, ay, swerte yung tao na yan. Hindi sa swerte. Okay? Si Lord ang may dahilan kung bakit yan masagana. Okay? Hindi lang siya, ay, swerte. Okay? Pag naniwala ka sa swerte, no, sigurado may malas. Mamalasin ka. Kaya huwag naman iniwala sa swerte. Ang paniwalaan mo, si Lord ang nagbibless sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya galing ang prosperity. Okay? Kapag nanindigan ka sa pagiging Kristiyano mo at sinunod mo si Lord, mararanasan mo ang grace ni Lord. Sigurado ang prosperity sa buhay mo. No? Ano ibig sabihin yan? Kasaganaan. Pakitype nga po dyan, kasaganaan. Yeah, yan ang gustong-gusto nating mahawakan sa mga oras na ito. Lord, kailan ba? No, gustong-gusto na naming sumagana. Okay? Gusto na namin makaahon sa kahirapan. Okay? So, magpakabait lang po tayo, no, para i-bless tayo ng Panginoon. Okay, the third benefit of God's grace is this, promotion. Sige po, i-type natin dyan, promotion. Okay? So, Genesis 39:4-6, sabi dito, Potiphar promoted Joseph and made him the supervisor of his entire household. Wow. No? Joseph was in control of everything that happened in Potiphar's home and in his business interest. Okay? Potiphar learned that he could trust Joseph to do the right thing. Nakitaan niya talaga si Joseph na napakatinding abilidad. Okay? He learned that Joseph was a man of production and integrity. Lahat ng ginagawa niya nagpa-prosper. No? Very productive itong mama na ito. He was a worker who did the best job that he could for his master. Joseph served Potiphar like he was serving the Lord. Ginagawa niya yung best niya. Okay? Kahit na sabihin niya, pinapahirapan ako ng tao na to. Hindi. Tinuturing niya to. Ang alam niya lang gagawin ko ang best ko, pinapagawa ito sa akin ng Panginoon. Okay? Nakita ni Potiphar na ang kamay ng Diyos ay nasa buhay ni Jose. Okay? Or ni Joseph. No? Alam niya na mayroong isang espesyal na bagay sa aliping ito ng Hebreyong ito. Okay? Habang pinapanood niya si Joseph na nagtatrabaho at habang nakikita niya ang mga resulta ng kanyang trabaho, nakita ni Potiphar na lahat ng hinahawakan ni Joseph ay ginto. Okay? Ginto daw. No? Ibig sabihin, no? Natutuwa ba kayo kapag meron kayong nakakasamang ganong tao? No, na very productive. Ay, gusto ko itong makasama. Ang daming natatapos. Ang linis ka agad. Okay? Na ang saya. Pwede mo nang iasa ang buhay mo sa kanya. Okay? Totoo po na ang mga
nananampalataya sa Diyos ay inaangat ng Diyos. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Pinaprosper niya ang ating mga kamay sa lahat ng ating ginagawa. Hindi malayong ma-promote tayo sa mga posisyon natin sa buhay ngayon. Okay? Siguro lalo na sa mga nagtatrabaho, no? Gusto ng promotion yan. Diba? Amen? Amen? Diba? Type amen kung gusto mo ng promotion. No? Yung mga tao sa paligid natin, ipapakita ng Diyos sa kanila na karapat-dapat tayong bigyan ng favor and promotion. No? Kaya patuloy lang po tayong magpakabuti at gawin ang pinaka-mainam sa harapan ng Diyos. Diba, no? Regular teacher ka lang, no? Ginawa ka ng principal. Wow! Diba? Antindi. Okay? Joseph lived a godly life. He glorified God and God promoted him and used him in a powerful way. At ganun din po ang gustong gawin sa atin ni Lord. If He can trust us with the task He assigns to us, He will entrust us with greater things down the road. Amen po ba? No? Pwede mo ba diyang i-type amen? Okay, mag-type ka ng amen kung nag-a-agree ka sa lahat ng pinag-uusapan natin ngayon. Diba? Sabi dito sa Luke 16:10, He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. Amen po. For our conclusion, para sa ating conclusion, no, sa message na ito, a word of encouragement po sa ating lahat. Kahit na mahirap ang buhay, if you are saved, yung naiintindihan mo, nananampalataya ka sa Panginoon, kay Jesus, the same thing that was said about Joseph is true about you. And the Lord was with him. You do not face your trials alone. You do not walk through your valleys alone. Each step you take, you are in the track of divine providence. And God is in the business of protecting you, prospering you, and promoting you for His glory. So this time po, ibibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Aalimin natin, Lord, ano pa ang kailangan kong baguhin sa buhay ko? Kaya pala, Panginoon, hindi ko nararanasan, hindi ko naiintindihan itong mga nangyayari sa akin. Kasi may mga bagay pa pala na kailangan kong isurrender sa iyo. Para mas maintindihan po natin ang grace ng Panginoon sa mga oras na ito. Na ang gusto naman talaga ng Panginoon, protektuhan ka. Ang gusto naman talaga ng Panginoon, i-prosper ka at i-promote ka sa kalagayan mong yan. Kasi the Lord wants to give us a good future. Pangako yan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang maintindihan sa mga oras na ito, no? Natanggapin sa sarili mo na ang katayuan mo sa buhay ay lahat yan ay grace ng Panginoon. Yes, hindi aksidente na naririnig mo itong mensahe na ito ngayon. Ibig sabihin itong pinapakita sa iyo ng Panginoon na mahal kita. Anak, gusto kitang alagaan. Gusto ko ibigay sa iyo ang best. You just need to realize na wala kang magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay mo. So this time po,
Naintindihan namin ang mensahe mo. Naintindihan namin ang grace mo sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy mong selyuhan itong puso namin, Panginoon. Sa lahat ng napakinggan namin ngayon, Lord God, Lord, babaunin namin to sa habang buhay, Panginoon. Maraming salamat po. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Bawat mga kapatid namin na nanonood sa kanilang mga tahanan, sa kanya-kanyang lugar nila, Lord God. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy mo ipakita, Lord, yung way mo na gusto mong gawin namin, Panginoon, para patuloy ka namin mag-glorify at ma-appreciate namin yung grace mo sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless you all po. Thank you for joining church today. Continue to be with us on Sundays. We have our online service 2 p.m. through FB Live. Like, subscribe to our YouTube channel, Living Rock Church, to view more of our videos. Physical service time slots 9:30 a.m., 4 p.m., and 7 p.m. Kids Virtual Church Fridays 2 p.m. via Zoom. Prayer Works Wednesdays 7 p.m. via Zoom. And don't ever forget that your prayer reaches God. And as for our giving, you can also send it through online banking. See the details on the screen. Remember, God loves a cheerful giver. Till next Sunday, keep the love flowing. God bless.